Magandang hapon sa atin mga kalangga, mga ka-insect. Hello, good afternoon po sa ating lahat. Sana po good ang afternoon ninyo mga kalangga kasi low pressure tayo ngayon dito sa Cebu. Sa Bohol, saan ba yun? Saan pa ba yun? Cebu ba? Yes, the whole, buong Cebu. Tapos yung sa Medellin po, kita ko may yung pinsan ni Insik, na siya, kanang baha na talaga yung kanilang lugar, oo. Kaya talagang mag-iingat tayo, no, mga kalangga, mga ka-Insik, kay ngayon po ay napakalakas ng ulan. Ipapakita ko po sa inyo mamaya kung gaano kalaki ang baha na. Parang humupa na nga yata, hindi kagaya kanina mga kalangga na kinakabahan na naman kami, kasi grabe na naman yung baha mga kalangga, no. So pasensya na sa ating video ngayon, medyo madilim-dilim kasi nga po walang araw. Yung gamit ko po sa ilaw yung fluorescent lang, kaya kasi po mga kalangga ay talagang ang sama ng panahon kasi nga may low pressure, no. So mag-iingat tayo, maghanda tayo palagi, flashlight na yung naka-charge, full charge na, mga pagkain na anytime pwede nating madala kung may mangyayari na hindi natin inaasahan, no. So yun, our video for today mga kalangga ay wala lang. Gusto ko lang po makipag-chika sa inyo. Gusto ko makipag-chikan sa inyo mga kalangga, no? Kaya napaka-boring talaga from simula nung umaga hanggang ngayon, umuulan lang talaga siya. Wala talagang ibang ginagawa ang langit kundi umiyak. So mga kalangga, ginawa ko din po tong video na to mga kalangga kasi gusto ko din pong sagutin yung isa sa mga subscriber natin na, hindi to pa si Insik, our very own Instinct, no? Yeah. Giniginaw daw siya mga kalangga, pero naka-sleeveless, tapos naka-shorts ng boxer shorts. Ewan ko sa kanya, ganun talagang Pinoy, no? Kumusta mga ka-Instinct kalangga? So, kumusta kayo dyan? Sana safe kayo. Huwag po kayong magpakampante or huwag po kayong kanang masyadong magtulog-tulog sa pansitan ba kay hindi nga ako natulog mga kalangga, na inaantok talaga ako kanina kasi nga napakaginaw. Pero hindi kami natulog ni Insik kasi nga baka bumaha. Lumaki na naman yung baha ba, no? Tapos yung mga hayupa natin, hindi natin ba. Pero yung mga kabaw natin, mga baka mga kalangga, nasa safe place na naman po sila. Nilipat tapos sila ni Insik at ipapa doon sa safe place. Pero hindi pa rin tayo pakapante, no? Kasi delikado talaga yung panahon ngayon, lalo na kapag nandito tayo sa gilid ng sapa talaga mga kalangga. Napaka risky. Pero hoping na hindi lumaki yung tubig kagaya nung Lunes na yung yung lumaki talaga yung baha. Delikado yun mga kalangga. So yun nga, ginagawa ko dito pong video na to kasi nga po gusto ko din mong sagutin yung ating nag-comment si Ma'am Gladys Sikad. So this question is from you, ma'am. Gusto ko din po itong sagutin kasi po gusto ko din pong i-explain or ipaliwanag sa inyo kung bakit to nangyari. So yun po, ang tanong ni ma'am po kasi mga kalangga ay, Alangga, what is the reason? Ano daw ang rason? Ba't di mo dinala ang mama mo dyan sa bukid? Bagay mama mo dyan, tahimik at nandyan ka. Tanda na mama, kailangan kanya. So yun po, I get your point, ma'am. So yun din po yung gusto ko. Gusto ko din po sana na si mama ay nandito, kasama namin ni Insik. Para naman po, maalagaan siya talaga kasi iba yung pag-aalaga ng anak kasi sa ibang tao, mga kalangga. Kasi yung mga kapatid ko, meron naman po ako mga kapatid doon, mga kalangga, pero may mga sariling pamilya na din po sila. So hindi 100% na maalagaan talaga nila si mama. So yung kasama ni mama doon sa amin sa bahay, yung pamangkin ko tsaka yung pinsan niya na dalaga din, yung matandang dalaga din. So ayun, ang sagot ko po sa tanong niyo, Ma'am Gladys, ay ito po. Gustong gusto ko po talaga siyang dalhin dito. Nung nagbakasyon po kami doon sa amin nung June, ay nag-usap po kami na dadalhin ko siya dito na pag-uwi namin dito sa bukid. Kasi sa bukid is makapagpahinga siya, peaceful yung mind, wala siya ibang iniisip, magpakasaya lang siya kasi nandito ako, nag-alaga sa kanya, may magluluto sa kanya, may kasama siya anytime. Pero pinaliwanag din po ni mama sa akin, Ma'am Gladys, na
kanang hindi daw muna siya sasama sa aming pag-uwi ni Insik kasi paparating or malapit na daw yung death anniversary ng stepfather ko. So, hindi naman po pwede no na pumunta siya dito ng June, tapos balik naman siya sa next month kasi nga po death anniversary ni stepfather ko. Tapos diretso na lang din po siya sa sa Kalagkalag ba or sa kanang Undas sa November 1 kasi mahirap naman po kung iwanan niya doon yung mga mahal natin sa buhay kasi nakaugalian na talaga ni mama na doon talaga mag-uundas. So yun, pinaliwanan niya sa akin or pinintindi niya sa akin na saka na siya pupunta dito pagkatapos ng Undas, pagkatapos ng Kalagkalag kasi dito siya magpapasko. So ayoko sana, gusto ko talaga sana siyang, di ba, Insik? Na? Gusto talaga namin sana siyang isama kasi nga po kanang para po maalagaan ko po talaga siya. Yun po yung isa sa pangarap ko. Kaya po lang ato kagas lang pagkuan. So yun po mga kalangga. Yun po Ma'am Gladys, yun po yung sagot. So hayaan niyo po at i-update ko po kayo pagkatapos ng Undas. Ay, yun, ito po yung usapan namin ni mama na pagkatapos ng Undas ay pupunta siya dito, sasakay siya ng bangka. Gusto ko sana siyang or siguro susunduin ko siya sa Bohol, tapos para may kasama siya dito kasi kasama din naman niya yung pinsan niya na matandang dalaga ba, shout out to Nanay Caridad. So magkasama sila pupunta dito mga kalangga para hindi din siya masyadong ma-bored ba. May may makakausap siya. Ibang-iba po kasi yung magkasing edad sila. May mga personal na po silang mga usapan ba na hindi nila ma-share sa iba. Kaya yun, pumayag na rin po ako na sumama si Nanay Caridad. So ayun, this coming November pagkatapos ng puhon mga kalangga, pagkatapos ng Kalagkalag ay punta na po si mama dito. So yun po mga kalangga, kung ano po yung nasa isip nyo mga kalangga, nasa isip ko din po yan, lalo na ikaw Ma'am Gladys. Thank you po sa pagbigay sa akin ng katanungan na yun para po masagot ko din po ma'am. Kasi po kasi yung iba kasi na nasabi ko na naman po yan sa mga previous vlog ko, pero siguro hindi nyo po narinig or hindi nyo napansin. Kaya po ito pinaliwanag ko po sa inyo ng mabuti talaga. So yun, pupunta si mama dito mga kalangga, then susunduin ko siya doon, or siguro kung kaya nila dalawa ni Nanay Caridad na magbiyahe na sila lang dito, siguro kami sa port susundo. Pero pag sinabi ni mama na hindi nila kaya, siguro susunduin namin or susunduin ko ako ba or si Insik yung magsusundo doon sa Bohol para po may makasama sila dito papunta dito mga kalangga. So looking forward po talaga, napaka-excited ko na. Super excited na po ko talaga mga kalangga na makapunta si mama dito for the first time. Makapunta siya dito mga kalangga. Kasi dito is peaceful. Lalo na kapag anihan ng mais. Talaga siya, mawiwili siya. Kasi maraming mga punong kahoy na mumunga, napakalawak ng lugar, maraming yun nga lang, bahain. Pero at least safety naman tayo mga kalangga, no? So yun po. Thank you po sa sa katanungan na yun. And thank you po at nasagot ko din po kayo. Kaya po ginawa ko tong video na to. Kasi po baka isipin ng mga mahal nating subscribers, mahal na mahal ko po kayo mga kalangga. Lalo na doon sa mga nakakaintindi talaga sa amin ni Insik, sa sitwasyon namin. Mahal na mahal ko po kayo. Hindi po kami nagiging Langga Insik vlog kung hindi po dahil sa inyo. Kaya po napakalaking utang na loob po. Siguro po, and ito po yung good news ko po sa inyo mga kalangga. Sana talaga kasi malapit na po yung malapit pong mag-reach ng doon sa minimum na makasahod tayo. So looking forward sa August next month makasahod na tayo sa YouTube. Kasi po dahil po yun sa inyo, kasi hindi po kayo nag-skip ng ads. So thank you so much po talaga. So sana talagang tuloy-tuloy na umabot tayo doon sa minimum na. Kasi meron kasing minimum na kapag umabot dun sa minimum na
sa ano na yon, sa amount na yon, pwede na kaming masahuran. Pero pag hindi pa talaga siya umabot mga kalangga, hanggang sa cut-off, hindi pa po, baka sa susunod na naman. So ngayong July, parang hindi yata umabot kasi kanang malapit ng sahuran sa July. Sa 21 na yung sahuran, tapos yung cut-off parang, ewan ko, anong petsa yung cut-off ng ng pagsahod nila. So parang hindi. Looking forward next month. So baka makasahod tayo. So thank you so much talaga sa inyo mga kalangga. Kasi baka next month makasahod tayo mga intik, di ba? Kasi kasi kanang dahil po yun sa inyo kasi hindi po kayo nag-skip ng ads mga kalangga. So meron din pong nagtatanong dito isa. Sagutin ko na lang din po kasi sayang yung moment ba. So bali dalawa yung tanong na sasagutin natin ngayon. Papansin, natin itong ating mga minamahal na langga, no? Ito, yung tanong niya kay Ma'am Chamsi. Ma'am Chamsi. Kaya lang. Ma'am Chamsi. 3263. Ma'am Chamsi. Top commenter to ni si Ma'am Chamsi kasi, palagi siya nag-comment nag-comment din pala si Ma'am Chamsi na bakit hindi mo pakunin ang mama mo. Pilitin mong isama. So yun po Ma'am Chamsi, nasagot ko na din po. Pareho po kayo ni Ma'am Gladys ng tanong. Pero ito pa yung isa mong tanong. Ayun, ang tanong niya po ay langga, bakit nag-stop na kayo na magsari-sari store? Maganda sana yan na small business nyo. So yun po, magandang question din po yun. Thank you for that wonderful question, Char. So yun po, Ma'am Chamsi, ito po yung sagot. Ano po kasi, marami na po kasing nagtatayo dito ng SLP. Yun po yung tindahan ng mga 4-piece member. So, lahat po ng mga 4-piece member ay bali they're divided into group. Tapos, tinayuan sila ng sari-sari store. Tapos, marami talaga dito. Parang dalawa yata yung nandito. Malalaki yung kanilang store. Tapos, kanang medyo mura yung kanilang tinda, Ma'am Chamsi. Tapos, itong tindahan ko na medyo maliit lang din. Maliit lang kasi yung puhunan. Tapos, marami din naman akong tinda doon. Talagang wala na talaga. Yung mga suki ko, lumipat po sila doon sa SLP store, mga Ma'am Chamsi. Kasi po, mas mura doon. Kasi kami, dito, kanang, mangumpra mi dito sa, Katundaan, yung price doon, pagdating dito, may na talaga siya. Medyo, may tubo na ba? Kasi nga, may gastos ka na sa gasolina, sa, yung kahago, Pero yung sa SLP, yung presyo doon sa tindahan, pareho lang sa presyo nila. Kaya, alam mo naman dito sa bukid, Ma'am Chams, yung kahit 1 sentimo, kung makakatipid ka, i-grab po namin dito. Kasi nga po, every penny counts dito kasi, mahalaga po talaga dito yung kita, no? Kasi lahat ng tao dito, pinaghihirapan talaga yung yung pinambibili, lalo na sa mga farmers natin, no? Lalo na sa mga abuno. So, doon sila nakakatipid sa SLP store. So, ito pong tindahan ko, nilabay-labayan lang ba? So, sa isang araw, Ma'am Chams, lalo na nung hindi na talaga, wala ng klase, swerte na lang talaga ako kapag umabot ng 100 yung kita ko. Tapos, talagang, na ako ba? Kasi, wala. Yung iba kasi, bumili ng bultuhan lang. Doon na sa SLP, bumili na sila ng bultuhan, yung mga suki ko. Doon na talaga sila kasi doon daw is, kanang mura lang talaga. Naintindihan ko naman sila kasi nga kami, kahit nga kami, kung saan yung mura, doon kami bibili. Kahit, ganoon tayo mga Pilipino, kung saan yung mura, doon tayo bibili. Or maghanap pa tayo na mas mura pa para makatipid ba. Kaya yun, yung tindahan ko, na lang, pero hindi ko sinira or hindi ko giniba itong tindahan ko. Nandito pa rin naman siya, Ma'am Chams. Yan po yung tindahan ko. Andyan pa rin naman po siya, mga Ma'am Chams. Hindi ko po siya sinira. Kasi plano ko din po talaga na maninda ulit. Kapag medyo,
lalo na kapag bumalik dito yung trabaho ng tulay. Kasi doon ako, malakas nung may nagtatrabaho pa ng tulay. Pero nung wala nang trabahante sa tulay, Ma'am Chams, wala din. Yung mga suki ko, doon na talaga sila bumili sa SLP store. Kasi marami eh. Hindi lang dalawa, parang tatlo yata yung tindahan dito sa aming paligid. Kaya itong tindahan namin naman mga maliliit, kahit yung mga ibang ng tindahan, yung ibang tindahan na kasabayan namin, nanirado na rin sila. Kasi ilan lang kaya yung tao dito sa bukid. Tapos yung iba doon pa talaga bumibili sa wala na tayong benta. Kaya yun, malakas pa yung gamit namin sa bahay, Ma'am Chams, kaysa doon sa benta. Kaya yun, naisipan na lang ni Insik na magpahinga muna. Pero itong tindahan, hindi ko po siya sinira, hindi ko po siya iniba. Hindi ko po siya pinagiba ni Insik kasi dito lang kami nag-standby kasi gusto ko din po talaga na magbenta or maninda ulit. No, lalo na kapag bumalik na dito yung trabaho sa tulay. Kasi ang sabi-sabi kasi nila, may magtatrabaho na naman sa tulay sa mga construction workers. So babalik ako sa pagtitinda kapag kapag may may magagawa na or kahit hindi or kahit walang magagawa sa tulay, siguro pag open ng klase, baka babalik kami sa panininda, no? So yun po yung isa sa mga dahilan talaga. Hindi lang po ako yung tindahan na nagsarado talaga, yung tumigil ba. Hindi lang po kami ni Insik, pati yung mga kasabayan namin, yung mga nasa unahan, tumigil din sila kasi nga ganun din yung rason. Wala ding masyadong benta kasi yung lahat ng mga suki namin is andun talaga sa sa SLP, lalo na kapag mga kape, kahit yun lang kasi yung sa akin dito, yung malakas, kape, biscuits, o pa yun, mga kulafo. Pero nung nag-open yung SLP, yung kape, mas mura kasi sila. Kasi ewan ko ba, bakit sila mas mura? Siguro, kasi, bagsakan sila dyan ng ng parang, may mga truck kasi na mag-deliver sa kanila ba? Direct na. So, gusto ko nga sana ng ganun, pero kailangan pa daw ng, ewan ko ba? Siguro sa, din nila yon sa kanang, ilang program ba? Siguro, kasi government program yan sa, 4-piece. So, yung mga tindera dyan, mga 4-piece member. So, every week, iba-iba yung tindera. Oo, mga kalangga. So, yun po yung rason. Lumakas na naman po ang ulan, kaya samahan nyo ako sa labas. Ipapakita ko po sa inyo kung gaano na kalaki ang baha at kung gaano kaulan. So, let's go, mga kalangga. Magbasa-basa ta. Kay Kwan, dyan ang minsan-minsan lang ba? Naligo naman tayo kanina, no? Kaya, let's go. So yan po, no, mga kalangga, patuloy pa rin po ang lakas ng ulan, mga kalangga. Ang laki ng patak ng ulan, no. Nakita nyo po yung baha, mga kalangga. Nakita nyo po yung tubig na yun. Talagang napakalakas din po ng bulog ng baha. Napakalaki din po ng patak ng ulan, no. Yan po yung baha, mga kalangga, kung nakikita nyo po. Hindi lang po tayo lalabas, no, kasi mabasa daw ako. Baka daw magbibihis naman po ulit ako. Yung mga damit namin na nilaban ko, hindi pa natuyo ba. So, yan po yung nagtitinda ng isda, mga kalangga. Sinubukan niya po yung tingnan natin, subukan daw niya yung mulabang ba sa sapa. Napakadelikado pa naman, no. So, yan, no, yan siya. Yan yung lugar namin, mga kalangga. Mula umaga pa po talaga yung ulan. Hindi na talaga siya tumila, no. So, kapag ganito pa namang panahon, no, talagang gutom talaga tayo lagi, no. Gusto natin ng may kinukut-kut lagi, ba? Di ba, napaka-boring. Yan, sinubukan niya yan, mga kalangga. Pinuntahan niya yung sapa, kung kaya ba niyang lumusong sa baha. Naku, wag ka na lang tumuloy, kuya. Kasi baka maanod ka. Ang lakas pa naman ng baha. Ang lakas ng bulog ng tubig, no? Napakadelikado, mga kalangga. So, kapag ganyan, mga kalangga, wag na talaga kayong tumuloy. Kasi baka matulad kayo dun sa nangyari dun sa may pick up. Talagang sinulong niya yung baha, no? Kaya hindi sila nakaligtas. Kaya si kuya, ewan ko na lang kung ano yung desisyon niya sa buhay niya. Kung tutuloy ba siya o babalik na lang siya.
Kasi, pagbalik niya dun sa kabila, mga kalangga, may sapa din dun na malaki. So, para talaga siyang na dead end talaga siya. So, hindi siya makatawid dyan. Siguro, papunta siguro tong tuburan. Taga-tuburan yata tong nagtitinda ng isda, no? So, kanina, market day kasi kanina, mga kalangga, kaya maraming nagtitinda ng isda. Kaya yan, siguro pag uwi niya, hindi niya namalaya na lumakas yung ulan, or siguro, nangayawat pagid siya ba, no, nga, makabenta ng malaki ba, kaya, yun, abutan na siya ng baha. So, ayun na mga kalangga, no? Thank you so much po for watching ng ating video. Sana po na kayo, nasagot lahat ng tanong nyo. Love you, bye-bye. This is Langga. I love you.